na sinabi ni Satan na ay yung direct lie, ang unang inalis ng serpent sa kanya, yung takot niya sa Diyos. Na parang talaga bang mamamatay ka pag kinain mo yan? Talaga ba? Kumbaga, sabi ko nga, yung kahalagahan ng fear of the Lord and the love of the Lord, it works side by side. And fear of the Lord is the start of wisdom. Ito yung nagpo-protect sa ating pananampalataya. And yung love the Lord naman, yung love of the Lord that we have in Him, yung nagpapalalim sa atin sa Diyos. So, it must work side by side. Pwedeng mahal mo si Lord na hindi katakot sa Kanya, di mo siya ginagalang, delikado rin yon. Dahil one day, pwedeng mawala yung pag-ibig mo sa Kanya. Sa kabilang banda, hindi pwedeng takot ka kay Lord, sinusunod mo siya pero hindi mo siya mahal. Iniiwasan mo lang magkasala pero hindi ka gumagawa ng mga bagay na magpapasaya sa Kanya. So parang walang relationship, parang religious lang. Tama? Yung meron kang fear of the Lord, gumagawa ka ng mga bagay para di ka magkasala, well, religious act yun kapag walang love of the Lord. Pero kapag meron kang fear of the Lord and love of the Lord, magiging healthy ang iyong relationship with God. So, kailangan mamuhay tayo may paggalang sa Kanya during your time here as temporary residents. For you know that God paid a ransom to save you from the empty life you inherited from your ancestors. So, dito sinasabi, niligtas tayo ng Panginoon mula sa minana natin kay Eva at Adan. Ibig sabihin na wala na talaga eh. That's our part. Magkakamali at mabibigo natin ang Panginoon dahil minana natin ito kay Eva at Adan. Si Eva at Adan nga, inosente, nagkamali pa eh. Pure na, nagkamali pa. Paano pa tayo na may minana ng kasalanan kay lolo at lola? So, mas mahirap pa rin talaga. Pero sabi nga, okay mag-alala, tayo lahat ay haharap din naman sa Panginoon. And it was not paid by mere gold or silver which lose their value. It was the precious blood of Christ, the sinless, spotless Lamb of God. God chose Him as your ransom long before the world began, but now in these last days, He has been revealed for your sake. So makita nyo, no? Dito sa passage na ito, mapalad tayo dahil ito yung generation na nakakita ng kabuuan ng katangian ng Diyos kung sino talaga siya. Pero meron pa tayong hindi nakikita eh, yung pagbabalik niya. Pero at least ngayon, nakita natin yung kabuuan ng biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ni Kristo. At sabi nga dito, the precious blood of Christ. Na tayo ay pinahalagahan. Diba? Kung ano halaga mo, yun na ibibigay sa'yo. Kung halaga mo lang, barya, oh. Kung halaga mo ay 2 million, 2 million. Pero sa Diyos, ang halaga mo ay ang kanyang dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Huwag mong kalimutan yan. Kahit sino ka pa, ano man ang estado mo, ano man kalagayan natin ngayon, mayaman, mahirap, matagumpay o hindi, kilala ka mang namuhay ng matuwid, kilala ka mang namuhay ng hindi matuwid, your value doesn't change. Hindi nagiba ang halaga mo sa Panginoon. Sing halaga mo ang dugo ng ating Diyos. So, dito, ang origin of sin of man. Diyan natin na nakita yan, naunawaan kung paano nagsimula ang kasalanan. Naikwento ko na, nauna ko na ikwento. Dito ko pa lang pala dapat ikikwento. So ngayon, pag-usapan natin little by little, ano yung nangyari para kung paano iniligtas ng Diyos si Eva at Adan. At kahaling tulad din ito kung paano tayo iniligtas ng Diyos sa ating pagkakasala. Una, tandaan natin sa istorya na ito, God came graciously. Basahin natin
sa verse 8 and 9 ng chapter 3. Then the man and his wife heard the sound of the Lord as he was walking in the garden in the cool of the day. Pagkasala ni Eva at Adan, nagtago agad sila, pero bigla nilang narinig agad. So we can say agad or may interval of time. Basta sinabi sa istorya, ang kasunod na doon na mahalagang istorya ay yung biglang dumating ang Panginoon. Narinig nila na dumarating ang Panginoon. Paano ko kaya nila narinig yun? Pwedeng yung yabag ng lakad ni Lord? So, kung narinig nila yung yabag ni Lord, nagdadabog kaya si Lord nito? Sa tingin nyo? Kasi rinig eh. Silent on it, hindi natin masasabi. Yeah. Hindi natin masasabi, basta mahalaga. Sige lang. Okay, salamat po. So dito, sinabi, narinig nila ang Diyos na naglalakad sa Eden. Pero ito kailangan ilang, no? That day. Pag inak day, isipin na dumating dito ang Diyos na may kaayusan yung atmosphere. Dumating siya ng anong tawag? Unthreatening. Unthreatening. Kalmado. Ayan, pwede. Ayan, cool of the day pa nga sinabi dito. Ibig sabihin, dumadating dito ang Panginoon, graciously, naglalakad. Unlike sa pagbabalik niya, sa pangalawang pagbabalik, hindi lang siya naglalakad, may dala pang kabayo. Nagmamadali upang ipakita talagang raragasain ko ang mga masasama. Pero dito, nung nagkamali si Eva at Adan sa kanilang unang pagkakamali, sa unang pagkakamali, kailangan dyan biyaya eh. So ito yung unang pagkakamali ni Eva at Adan. Dumating ang Diyos in the cool day. Pwede ba tayong huminga ng malalim? In a cool day. So relax. Naglalakad si Lord. Kung ikaw kaya nandoon, kapatid, ipaparamdam ka, ano yung magiging response? Well, kahit ganun yung pagdating ng Panginoon, nagtago pa rin si Eva at Adan. And they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord called them to the man, "Where are you?" So dito, paano tayo dinidil ng Panginoon? Una, darating siya graciously. Hindi agad-agad galit. Dahil ang Diyos, matagal kong magalit. Buti na lang may ganong description si Lord, no? Kung magagalit man siya, He is the last person. At reasonable na kung magalit siya. Magagalit na lahat. Pero siya hindi pa rin. Pero nagagalit pa rin. Pero dito, hindi pa siya galit. Diba? Sa mga magulang, no, pag nagkamali yung anak, no, ano kaya ang respond? Nakabasag ng pinggan. Sa mga teacher nyo, paano ba mag-respond ang teacher nyo pag bumagsak? O sa church, paano mag-respond ang mentor o si pastor kapag nagkamali? Sana lahat katulad tayo ni Jesus. Graciously. Naglalakad siya, hindi, naghahanap ng timing, at yung timing na hinahanap niya,
Pinaramdam niya na dumating siya, pero inantay din niya yung tao na lumabas sa kinatataguan nilang lungga. Well, minsan kapag talaga nagkamali tayo sa Panginoon, nakakahiya talagang lumapit sa Diyos. And that's a normal thing. Kahit sino naman, di ba? Malaking kasalanan, nakakahiya. Maliit, minsan mas nakakahiya yun kasi maliit na nga di ba? So, pareho lang yon na nakakahiya sa Panginoon. Pero dito, sinabi ng Panginoon, kung paano siya respond sa pagkakamali ng tao, He responded graciously. Hindi siya dumating ng may bagyo, may apoy, kidlat, lumilindol. Well, I think ang Diyos, hindi siya nagpapanggap na hindi siya galit dito. I believe hindi talaga siya galit pa dito sa mga oras na to. Kasi hindi naman ang Lord, hindi naman hipokrito ang Panginoon Kung galit siya, sa tingin ko, walang cool day. It's not a cool day. It's a bad weather day. Talagang magmamanifest yung atmosphere ni Lord. Parating siya, talagang lumilindol, talagang nagpapanik ang mga animals. Ang mga animals, talagang natatakot lahat. Pero dito, ang Diyos, pag tayo ay nagkakamali, darating siya with a gracious heart and a gracious response. Salamat sa Panginoon. Pwede ba natin palakpakan? Dahil napakahirap, kung ang ating Panginoon, kapag nagkamali ka, talagang rektahang talagang punishment agad. But God is gracious. Alam nyo, hindi lang ito sa panahon ni Eva at Adan. God is still the same God. Yesterday, today, and forever. Kapag nagkamali tayo, unknowingly, asahan mo kapatid, maaring matakot tayo, pero hindi magbabago ang katotohanan na ang Diyos ay darating sa iyo ng puno ng biyaya. Hindi agad pingot. Hindi, darating siya, dahan-dahan. Pero minsan, kahit na gano'n ang pagdating ni Lord, nai-intimidate pa rin tayo, di ba? Nai-insecure pa rin tayo. Kasi that's normal. Kasi nga nagkasala tayo. Hindi pwedeng normal lang kay Eva at Adan na nagkasala tapos nung dumating si Lord, parang walang nangyari. God is holy. For sure, nagre-respond yung kanilang mga spirito and they are hiding themselves in the Lord. At maaring, yung iba, ganito yung kalagayan o naranasan mo ito. Minsan nahihiya tayo sa Panginoon. Kahit praise and worship, nahihiya tayong magtaas ng kamay. O mag-pray, nahihiya tayong manalangin sa Panginoon. Pero kahit na ganon, kapatid, this is an encouragement. Itatak natin sa isip natin. God will respond graciously. Huwag ka agad matakot. Dahil bago mo pagawin yan, nakita niya na yan. At minahal ka na niya dyan. So instead hiding, instead na lumayo at magtago, na parang di ka naman nakikita ni Lord, nakikita niya tayo. So instead hiding, lumapit na rin tayo sa Panginoon. So yun yung unang respond ng ating Panginoon. Number 2, na ginawa ni Yahweh, God called for a dialogue. God called man. Ang sabi niya, where are you? Alam natin na ang Diyos, alam niya nasan si Eva at Adan. Kay Eva at Adan, where are you? Gusto niya nandyan si Eva at Adan. Okay, magtago. Nasaan ka? Eva at Adan. Saan kaya yun? Saan kaya? Di ko makita. may gantong encounter din ako na parang pag may nakagawa ng mali sa'yo, na parang minsan, nahihiya ka na direktahin siya. Tapos parang aantayin mo yun na parang,
Sige na, sabihin mo na. Hindi naman ako galit eh. Parang gano'n, di ba? Ano, pag special sa'yo, parang, natay lang ako eh. Sabihin mo na. Kasi nga parang minsan, mas nakakahiya pa na parang na kukomprontahin mo doon sa bagay na yun. Halimbawa, yung mga kapatid ko minsan, parang kukomprontahin ko. Minsan parang, sabihin mo na, alam ko naman eh. So here God called for a dialogue at sinanap niya yung tao. At ang masarap dito sa Panginoon, ganito yung approach niya. Hindi yung sinabi niya, alam ko nasaan ka, tago-tago ka pa. Gagawa-gawa ka ng mali, ngayon tatago-tago ka nga. Hindi ka dito. Kala mo makapagtago ka sa akin. But God, hindi ganon. Agad. Okay? Naghahanap siya ng dialogue or conversation sa atin. Kaya sabi sa Isaiah chapter 1 and 18, come now and let us reason together. Magpaliwanagan tayo. Let's talk about it. Says Yahweh, though your sins, di ba ang ganda ng kasunod? Though your sins are scarlet, they will be as white as snow. Though they are red like crimson, they will be like wool. So dito, ang Panginoon, sabi niya, tara, usap tayo, pag-usapan natin yan. Tapos binigyan niya pa ng assurance. Alam ko nagkamali ka, alam ko marumi ka, pero kahit gaano ka rumi, kaya kitang linisin. Diba? Hindi siya yung naging, tara na, nang malaman mo kung sinong mali sa ating dalawa. Tara, magdebate tayo. Let's reason out. Tignan natin kung sinong mali. But here, God is so gracious, so are we. Diba? Ang sabi niya, come now, let us reason together. Pag-usapan natin. Sa tingin nyo, naghahanap ang paliwanag ng Diyos para maintindihan tayo? Sorry, di ko alam. Yung pala ibig sabihin mo. No, He just wants your heart. Gusto niya lang, yung puso mo. Sabihin mo sa akin. Mag-usap tayo. Lumuhod ka. Huwag ka magtago. Pag-usapan natin. And here, hindi pwede talagang walang pag-uusap. Kailangan mag-usap ang Diyos at ang tao, and that way, diyan lang may ayos ang relasyon. So, dalawa na. Una, God came. Dumating siya, but full of grace. Graciously. At sa pagdating niya, dumating na siya, nandun na siya, ayaw pa rin lumabas. Okay, sige. One more chance. Tinawag niya na. Nasaan kayo? Tara na. Kasi, God already made the first move. But again, this out, kung lagi lang si Lord yung gumagawa ng, di ba? Hindi yung relationship eh. So, kailangan talaga mag-move forward si Lord. Kasi kung ang tao hindi yan mag-i-step forward, for sure. Kasi mahihiya yan, matatakot yan. Kaya sa kabutihan at biyaya ng Diyos, ang Diyos ang unang gumawa ng hakbang para maayos ang relasyon ng Diyos sa tao. So, God is good. Amen? Tayo, ganyan din tayo. Minsan ako-caught off guard. Parang gusto mo nang ayusin, pero dahil nahihiya ka, wala eh. But, in this moment, si Lord, Jesus, the better Adam, yung ikalawang Adan na nagdala ng kaligtasan, dumating siya para sa atin. So sabi ng Panginoon, come on, let's reason out. Not because hindi alam ng Diyos, pero dahil gusto ng Diyos na tayo mismo yung magpapahayag ng ating mga sarili. Ayaw niya yung, alam ko nasa puso mo. Ito, yan. No. Kahit alam niya, pwede naman niya, di ba sabihin yon, Christine? Hindi ka magsasalita, eto nasa puso mo, ganyan. Ilalabas niya lahat. Oh, di ba? Tama ako. But, hindi ganon yung paraan ni Lord sa gantong sitwasyon. Inaantay niya tayo na mag-reason out to one another. Number 3, God-given chance to repent. Ngayon, sabi dito sa
Kasunod na verse 10 and 11, he answered, I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid. And he said, who told you that you were naked? Have you eaten? Interestingly, parang dito ang Panginoon, no? Lumalabas na walang alam. In the story, no? Parang dito, ang Diyos, nagtatanong siya na parang hindi niya nakita. Yun nangyari. In the first place, bakit kaya dumating ang Diyos? Dahil alam niya. Pero dito, nagtanong siya, sino nagsabi sa'yo na hubad ka? Hindi mo ba nakikita? Oo. Hubad ako. Hubad ako. Tinanong niya, sino nagsabi sa'yo na hubad ka? There is something here na gusto talaga ng Diyos sa iyo manggaling. Pinipigaan niya ng pinipiga eh. Una, dumating siya, graciously, okay, dito na ako, I'm here. For sure, alam nila, nandito ang presensya ko. Siguro naman, hindi mahihiya itong lumapit sa akin kasi nga, in a cool day, oh. Pangalawa, ay hindi lumabas. Okay. Oh, nasan kayo? Nagsalita na siya. Yung invitation, anak, nasan ka? Pero alam ni Lord kung nasan siya. Buti na lang ganito ang Panginoon, no? Nakita natin, ako ngayon ko lang na-realize, nakita natin kung paano ibinaba ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ni Kristo. Dito, makita mo rin, no, kung paano ibinaba ni Yahweh yung kanyang sarili para abutin yung tao. Natila ba sinasabi niya na parang hindi niya alam? Kaya salamat sa Panginoon. So, ang sabi niya, who told you you were naked? Thank you. Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from? So this time, inubos na ni Lord lahat ng resources, lahat ng pagpipiga, lahat ng pagkakataon. Nahihirapan na talaga yung anak ko, hindi niya na kayang sabihin. Siya na yung nagtanong. Pero hindi pa rin doon sa part na kinain mo, di ba? Hindi pa din eh. Nagtatanong pa rin, inaantay pa rin niya. Si Eva at Adan, come on, say it to me, ito na oh. Sinabi ko na, nilalagay ko na sa bibig mo yung sasabihin mo sa akin. Sana tandaan nyo ito. Tandaan natin lahat ito pag nagkakamali tayo. Wag na wag tayong mahihiya sa Panginoon dahil mas nakakahiyang lumayo sa Diyos pag nagkakamali tayo. Dito mo dito, nakakahiya na. Come on, Eva, Adan, come on. Spirit out, sabihin mo na. Sinasabi na ng Diyos, oh, siya na mismo nagsasabi, sabihin mo na, kinain mo. Pero, ang Diyos na ang nagtanong sa kanila. So what happened in the story? Dahil hindi talaga inamin ni Eva at Adan yung kanilang pagkakamali, si Lord na yung talagang, ito na yung point na wala na, hindi na talaga nag-decide na si Eva at Adan na hindi na sabihin. So this time, si Lord na yung nagsabi sa kanila. Let's read in Genesis chapter 3, kung ano yung sinabi niya kay Adan, Eva, at sa serpent. Dito makikita natin, hindi pa man natin nakikita yung kabuuan ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, pero dito nakikita mo punong-puno ng biyaya ang Ama natin, si Yahweh. So, ang sagot ng lalaki, imbis na humingi ng tawad, sumagot ng lalaki, ang babae po kasi binigay niyo sa akin, ay binigyan ako ng bungang punong kahoy na iyon at kinain ko.
Tinanong ng Panginoon ang babae, bakit mo ginawa iyon? Sumagot ang babae, nilinlang po kasi ako ng ahas, kaya kumain po ako. Kaya sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, dahil sa ginawa mong ito, parurusahan kita. So mga kapatid, ano man yan na naranasan natin, sitwasyon, sa gobyerno, sa mga injustice situation or people, wag po tayong mag-alala. Haharap po sa Panginoon lahat. Haharap ka, haharap din ako. Wala pong makakatakas sa Panginoon. Maging kapayapaan po ninyo yon. If you feel there's injustice na nangyayari sa pamilya mo, dahil sa barangay ninyo, asa kung anumang bagay, walang makakatakas sa Panginoon. Lahat po yan. May this find you comfort. Hindi takot. May this find you comfort na lahat ng ginagawa na nakikita natin sa mga aktivista, kung ano man mga kalagayan, yung persecution, lalo na sa mga woke generation, di ba? Yung grabing pang-persecute nila, lahat po yan. Huwag tayo magdamdam dahil lahat yan may pananagutan sa Panginoon. Meron po yan. Lahat po. May it find you peace. Kaya sinabi ng Diyos, parurusahan kita sa ahas. Sa lahat ng hayop, ikaw lang. So hindi na natin detalyihin yung parusa dahil we talk about yung mga gantong bagay in the last weeks. At ganun din, sa babae, dahil ikaw babae, kasala ka, so may parusa din sa'yo. Ikaw din lalaki, nagkasala ka, may parusa ka din. Lahat. So dito sa istorya na ito, at the end of the day, God will demand truth pa rin. Katotohanan pa rin. At dito nga, hinarap ni Eva at Adan at nung ahas yung consequences ng kanilang pagkakamali. At tayo din. Haharap tayo sa consequences na ating pagkakamali. Antayin lang natin ang Panginoon. Darating din sa akin, sa iyo, sa lahat naman tayo, may consequences. Hindi makakalimot ang Diyos. Nakakalungkot na part yung mga gantong sitwasyon ng ating buhay. Pero, take heart. Dahil hindi ito parusa lang, kundi ito ay pagdidisiplina sa akin, sa iyo, sa ating lahat ng Panginoon. At sa pangako niya, sabi niya, my son, do not despise the Lord's discipline, and do not resent His rebuke. Because the Lord disciplines those He loves. As a father, the son, He delights. So dito makita natin, talagang didisiplinahin tayo ng Panginoon. Mahirap to. No discipline seems pleasant at that time, but painful. So sabi ng Bible, kapag dinidisiplina na tayo, talagang hindi pleasant yan. You cannot see, ang hirap makita yung magandang bagay dyan sa panahon ng discipline season ng Panginoon. Because it's painful. Pero sabi, later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained to it, or trained by it. Sa umpisa mahirap, pero at the end of the day, kapag nalagpasan natin to, ito pa yung ipagpapasalamat natin sa Panginoon na buti na lang, dinisiplina ako ng Panginoon. Ng damdamin, parang, pwede bang hindi na lang, Lord? Pero, ganun talaga. Alam nyo, lahat ng tagumpay nyo ngayon, saan ang galing yan? From your past challenges na na-overcome nyo. Kaya nga, di ba, kung isipin nyo, yung dating pagsubok nyo, yung totohanan lang. Di ba parang, Lord, thank you, buti naranasan ko yon. Lagi natin pinagpapasalamat yung mga hardship noon, kapag nakaraan na. Pero kapag nandoon, hindi magpasalamat dito.
Ba't kayo pagpapasalamat yan? Pero, kapag tapos na, naranasan mo na, Lord, buti na lang naranasan ko yun. Tapos tatanong sila, gusto mo isa pa? Pero yung iba, okay lang, Lord. Pag nasa katinuhan ka ng pag-iisip. Pero kapag parang you are in disturbed spirit, parang hindi pa ako ready, Lord. Pero sabi nga dito, no discipline seems pleasant at that time. Sa ganyang sitwasyon, mahirap makita talaga yung kagandahan yan. Dahil ang makikita mo niyan, yan lang talaga yung panahon, yan yung season na makikita mo yung pain. Pain makikita mo dyan. Mahirap makita yung ibang bagay. But the pain that God causes, si Lord mismo. Kapag nag-decide na kayong mag-register sa mga gym, di ba, meron tayong mga coaches, mga gym coaches, mga physical fitness. Bayaran nyo yan, di ba? Pag binayaran nyo yan, pag sinabi sa'yo, wag kang kumain ng french fries, McDo ka na naman. Tigil-tigilan mo yan. Kaka-cardio lang natin ng 2 hours, Tapos, nag-Big Mac ka na naman. Meron ba dito gano'n? Kinasuhan pa yung coach mo. No? Kakasuhan kita, ha? Gigigil ako sa'yo, eh. Pero that's yung purpose talaga nun. Talagang to cause you pain. Biruin mo, no? Nagbabayad tayo para pahirapan tayo ng isang tao. Bayaran kita. Anong gagawin mo? Pipilitin mo akong magbuhat ng mabigat. Pipilitin mo akong tumakbo ng mahabang oras. Pipilitin mo akong magpawis. Babayaran kita. Nag-iisip ba tayo ng matino doon? Pero because there is a deeper purpose or reason or truth behind it, yung mababaw na dahilan, talagang parang nonsense, di ba? Nagbabayad tayo sa mga sports. Di ba? Pickleball. Wow, pang mayaman. Alam niyo ba yon? Narinig ko lang. So, di ba? Meron dito yung iba dahil tumatanda-tanda na, nagiging conscious na sa kanyang katawan. Yung iba, naging sports na. Diba? Tapos nagbabayad tayo ng trainer doon. Pag sinabi ng trainer mo, repetitive, gawin mo yan ang gawin. Sa umpisa, hindi nakakatuwa. Pero, pag nakita mong lumalakas ka, gumagaling ka, pinagpapasalamat na natin yan sa Panginoon. At lastly, God's sacrificial love.